The Peña Francia devotion is the local face of Mary to the Bicolanes, which they can touch, they can feel, they can sing about. So during vulnerabilities, they would want to find an anchor in a home, not only the physical home to the spiritual home. It sinks deeply in their hearts, and therefore, there is a devotion that connects to the people. Bicol is 6 provinces with specific languages, but the unifying, I believe, is the Peña Francia devotion and religious perspectives. Outside the city, other towns in the Bicol region are celebrating their local Peña Francia fiesta. They have their own procession of the image of Ina. Other Bicolanes in the countries do the same as well. Distance and location are not hindrance to give respect to the Blessed Mother. In the month of September, all roads are leading to Naga City, Camarines Sur, Philippines, where 6 million Bicolanos from both Bicol and abroad flock to the city to repay homage to Our Lady of Peña Francia. Nagsimula ang tradisyon ng Peña Francia sa Bicol. Jesus, mahabang kwento yan. Meron ka talaga sa like, mahabang kwento ka na. Sida, Gordon, sa tubayan. So, ang Peña Francia, ang devotion ng Peña Francia sa Bicol, nagsimula around the turn of the century, 17th century. Wala tayong precise date. Noong 2010, nag-celebrate tayo ng third centenary, 300 years. Pero yung date na yun kasi, yan yung date dun sa sulat na pinadala ni Father Miguel Covarrubias sa Espanya. Ang date ng May 1, 1710. Kung saan, yunento niya kung paano nagsimula ang debosyon sa Naga. Paano sila gawa ng simbahan. Gusto sabihin, 1710, ano na debosyon, andyan na rin ang simbahan. So, the start of the devotion usually was much earlier. Kaya sabi nga iba at the turn of the 17th century. No? Right. Sige lang, walang isa? Okay. So, yeah. So, paano nagsimula dito sa Naga? Si Miguel Robles Covarrubias, seminarista sa UST. In-invite siya ng obispo ng Naga noon, si Bishop Andres Gonzales, na tulungan siya dito sa Naga. Kasi Dominican si Andres Gonzales. Dati siguro siya nasa UST, doon niya nakilala si Miguel Robles. Si Miguel Robles, nag-aaral, di pa siya tapos ng theology. Tumutulong na rin siya sa chancery doon. In-invite na, tulungan mo ako dito. Nag-oblige naman si Miguel. So, upon coming here, dito na siya ordain na pare. Tapos, 6 months, nasa isang parish siya, maliit daw na parish. After 6 months, inassign na siya sa cathedral. At the same time, siya yung Vicar General and Provisor o Provisor Vicario General. Parang siya ang church lahat ng diocese noon. One day, isang araw, lumapit sa kanya yung mga natawag na si Marones. Kasi ang Naga noon, parang siya, sentro. Sila yung mga ayaw magpasakop sa mga Kastila. Kaya nasa labas sila. Nasa labas ng siyudad. Kapigit. Lumapit sa kanya. Gusto daw nila ng kapilya kung saan sila makapagsisimba at makapagtatanggap ng mga sakop. Ito si Pagkakay. Nung nasa UST pa siya, ang UST doon nasa Intramuros. Hindi pa doon sa Espanya Avenue, Intramuros pa yan. Dahil sa dami ng mga grasya, papor na pinipigay sa kanya ng mahal na ina, especially the grace of healing, kasi sakitin siya Nangako siya while he was walking along the banks of the river, Pasig River doon sa Intramuros. Sabi na, ikagawa kita ng simbahan. Yan yung pledge niya. Sabi nga, doon sa may ilog ng Pasig. Hindi niya nagawa doon kasi nga tinawag na siya dito sa Naga. So, nakita niya yung pagkakataon, dito ko pala magagawa, matutupad yung aking panata. So, yun. Inasikaso niya, magkaroon ng kapilya. Habang ginagawa yung kapilya, made of cogon na siguro yung kawayan, o nipa, nagpagawa na siya, paukit siya ng rebulto.
So, mga 1700 yan. Nung matapos na yung kapilya, tapos na rin yung rebulto, dinala yun sa pagpunsyon at in-enthroned doon sa kapilya. So, doon nagsimula ang debosyon ngayon ng Peña dito sa Naga. Okay, so ano ang kahulugan ng Peña sa akin? Bilang Bicolano, at of course, dagdag pa sa akin, I belong to the parish of Our Lady of Benefrancia. Ang bata pa ako, ang seminarista, hanggang ngayon, never kasama ako sa jurisdiction ng parish of Our Lady of Benefrancia. So, doon na-assign ako sa ibang lugar. Pero ang bahay namin, sakop ng parokya ng Our Lady of Benefrancia. Ngayon, ang Benefrancia, para sa akin, naging simbolo na ng pangangalaga ng ating mahal na ina. I remember one time, elementary pa lang, yung isang kapatid ko, napakataas nung kanyang sakit. Ang ginawa ni Papa, pumunta sa Peña Francia, sa veterinary clinic, kasi gano'n. Humirap na. Kasi traditional pala yung dahil sa manto, sinumot niya sa kapatid ko. True enough, the following day, ang baba na nung kanya, wala na yung fever, okay na. Kaya naging simbolo siya ng pangangalaga. Especially, pang-aalaga niya sa ating gumaling tayo sa ating mga kids. No? Then of course, siyempre, mga tao tayo, maraming pangangailangan. Naging simbolo na siya, part ng kanyang pangangalaga. Pag may mga hinihingi tayo ng favor, nalang-lala, makapasa sa exam, kaya mahakuhan ng pambayad yung ano-ano, managdagan ng allowance, ano? Napansin ko, dumarating. Kaya yun, Peña sa amin, na darating na September, when everything stops, ano? Dahil kaya nasa devotion na pagkatrastasyon, nag-fluvial procession, nagsimbat, lahat ang focus na siya. Lagi siyang reyna ng ating rehiyon, reyna ng ating faith. Ano po ang kahulugan ng Peña para sa inyo at sa mga deboto? Ang kahulugan ng Peña sa akin ng mga devote mga tulsil na makakasunod ng mga gabos na gracias ni Diyos na tiglala o di pinagkakalit ng gabos na tangaring magpatusipan ng Peña na fiesta o festival ng Peña. Next question po. Ano po ang mga personal na karanasan ninyo na nagbubukas ng inyong pananampalataya sa pamamagitan ng Peña? Pakiwali. Ano po ang mga personal na karanasan ninyo na nagbubukas ng inyong pananampalataya sa pamamagitan ng Peña? Personal na bilang pananampalataya kina is naging barangay official ako dahil kay ina. Hindi ba sa kanya na ina, bigyan ko ng pagkakataon na magkaroon ng serve sa community. Yan pa ang binigyan sa akin. Until now, second term ko na. Siya po ang aking daing at pinaing. Hindi ka na kailangan at kung may kailangan sa araw-araw mong nangaw. Ulit na lahat ng mga bayan dito ang mga hangad na tiyatira ay lagi na ng palataya pumupunta yearly sa Peña Festival. Last question po. Paano po nagsimula ang tradisyon ng Peña sa Bicol? Nagsimula yan since
Then, ano dyan tayo, kasama ko na Francia. Then, nadala dito sa, 1943 sa Bicol. Then, mga tradisyon na yan, lahat ay ginawa na lahat ng mga pari. Then, onwards, yun na po, lumaki yung paniniwala ng mga tao at maraming naniniwala doon sa kaniyang ginagawang himala. Talagang ang Sina is best of the best hina in entire world. Dahil kahit ano po ang hingin, kahit ano po ang gustong pangyari pala ay mabuhat. Kagaya nga po lang lahat ng ating mga buyadores. Lahat po sila ay humiling na magkaroon ng mga trabaho, professional, then makapasa mga lahat ng eksaminasyon. Lahat po yan is nangyari. Ibig sabihin, dahil start pa lang ng Sina dito sa Bicol, marami na po ang binigay at biyaya sa mga tao doon sa mga naniniwala. Hindi pa naniniwala. Kung baka isa siyang miraculous santo. Kasi ang pinapanya. A solemn pontifical mass is celebrated after the procession outside the cathedral. After the Mass, the novena or 9 days of prayer for Our Lady begins inside the Naga Cathedral. Fluvial procession involves a magnificent river journey where the image of the Virgin Mary is placed on a specially decorated boat. This boat is carried along the Bicol River, accompanied by 1,000 of devotees. Participants often join in from the river banks, offering prayers and throwing flowers into the water as a sign of devotion. For a full understanding of Peña Francia devotion is intertwined with the culture of people, how they celebrate things, what is their mind frame, and what is its implication in their life for the Bicolanas. Peña Francia is what we breathe, what we eat, because even in our elementary and high school days, I remember that was part of our annual routine life. Unites the Bicolanos and countless devotees to our ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!